Napag-usapan natin ang patungkol sa pagpapatakas kay Obera ng mga subordinates niya. Ini-sacrifice nila ang kanilang mga buhay at sila ang nag-hold off kay Michael para makatakas nga itong kanilang Lady Obera. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. So balik na nga tayo sa point of view nitong sila Rimuru. Ngayon ay nakarating na sila sa may Eldorado. Hindi nila nagamit ang isinatap nilang magic transfer circle. Ini-isolate nga kasi ni Velsard itong country na ito. Kaya ginamit ni Rimuru ang alternative method, which is spatial transportation. Pagkarating nila dito ay ang lamig ng paligid. Itong si Rimuru ay meron ng cold nullification, pero ramdam niya pa rin ang lamig dahil sa lakas ng powers ni Velsard. Meron siyang naramdaman na nakakatakot na presence sa may hangin. Kaya sure siya na itong pinagteleportan nila ngayon ay isang ang active na battlefield. Ang pinaka-greatest source of power dito ngayon ay galing sa may battlefield kung saan matatagpuan itong sila Crimson at Velsard. Nag-create sila ng isang deadly space kung saan ay walang pwedeng makapasok para walang maka-interface sa kanilang ginagawang laban. Kaya naisipan itong si Rimuru na wag nang makialam dito. Hahayaan niya na lang si Velsard sa kamay nitong si Crimson at ibang battles na lang ang kanyang tutulungan. Pero nung in-ignore ito nitong si Rimuru ay parang meron siyang narinig na boses na nagsasabi na "You bastard, you ignored me." Mukhang nagrereklamo ito dahil inignore siya ni Rimuru. Pero naisip ni Rimuru na baka nag-overthink lang siya dito. Kaya nag-proceed na lang siya na pumunta sa iba pang mga battle locations. Ang kasunod niyang ini-check ay ang laban nitong si Diablo. Ang opponent nito ngayon ay itong si Celario. Sa tingin naman ni Rimuru ay kaya ni Diablo itong matchup na ito. Kaya inignore niya na rin sila. Kasi naisip ni Rimuru na si Diablo na daw yon. Kaya sigurado daw siya na wala daw magiging problema. Tsaka napapansin daw kasi nitong si Rimuru na nag-i-slack off lang itong si Diablo. Hindi ito palagi kumikilos kasi umaasa ito na ipapakita ni Rimuru ang kanyang sariling powers. Kaya for once ay gusto ni Rimuru na mag-all out itong Black Primordial. Sumang-ayon naman dito itong si Shell Sensei. Kaya sabi ni Rimuru ay directly na daw sila napupunta sa may castle ni Leon. Mukhang dun daw kasi maraming nangyayaring battles. Tapatan daw nitong kanyang mga kasama ang mga kalaban dito at sila na daw ang bahala sa mga gagawin nila. Tumango sa sinabi na ito ni Rimuru itong sila Benimaru, Souwei, Ranga at Kumara. Hindi lang itong castle na ito ang nararamdaman niya na may nangyayaring battle. Meron pa siyang nadedetect gamit ang kanyang instinctive intuition na merong thick magical residue na matatagpuan sa may lupa pero hindi alam ni Rimuru kung ano nga ba ito. Kaya sinundan niya yung energy na yon. Immediately siyang nag-take action at dinala nga sila nitong energy na ito papunta sa may castle. Ginamit ni Rimuru ang kanyang universal perception para sana tingnan in advance kung ano ba ang mga nangyayari. Pero masyado daw makapal itong snowstorm ni Velsard kaya hindi niya pa rin makita kung ano ang mga kaganapan. Ang magicals daw sa paligid ay contaminated nitong snowstorm at inidi-disable daw nito ang natural effects nullification. Basically, wala silang makita habang sinusundan nila itong thick magical aura na ito hanggang sa nakarating na sila sa may castle nitong si Leon. Dito, finally ay nakabalik na ang kanilang mga vision. Wala na ditong snowstorm kaya ini-search agad nitong si Rimuru ang kanilang paligid at naghanap agad siya ng mga signs of battles. Sabi ni Rimuru ay nadetect niya na daw kung nasaan itong sila Leon Cromwell kaya isasama niya daw itong si Benimaru at pupuntahan nilang dalawa ito. Ang mga natitira daw sa kanyang mga kasama ay suportahan ang kanilang mga kakampi na currently ay nasa kalagitnaan ng mga battles. Tumugon naman dito itong sila Souwei, Ranga at Kumara kaya umaksyon na rin sila. Nung pumasok na sila Rimuru sa may castle na ito ay nakaramdam siya ng isang chilling presence. Ito ay sobrang taas na energy level. Sobrang intense daw nitong energy na ito to the point na na-exceed nito ang current full powers nitong si Rimuru. Kaya na-judge niya na agad na merong dangerous opponent dito. Ini-activate ni Rimuru ang kanyang thought acceleration. Ini-accelerate niya ito into a several 100 million times faster para mabilis niyang maigrasp ang kanilang situation. Nakita niya dito na prinoprotektahan
nitong sila Laplas at Tear ang isang babae. Tapos itong kanilang group inililid nitong si Yuki Kagurazaka. Inisama ni Yuki dito ang lahat ng kanya natitirang energy para i-block ang gigantic fireball na ini-unleash ng kanilang enemy. Tinamaan na ngayon itong sila Laplas at Yuki. Pero dahil naka 100 million times acceleration nga itong thoughts ni Rimuru sobrang slow motion ito. Kaya nagsuggest itong si Shell Sensei na aabot pa daw kapag ini-activate nila ang kanilang Void God Azatot. Inialaw naman ni Rimuru itong suggestion nitong si Shell Sensei sa kanya at nag-took action agad itong si Shell Sensei. However, hindi na nila nailigtas itong sila Laplas at Yuki. Ang resulta isang malaking explosion na nag-swallow up kina Laplas at Yuki Kagurazaka. Dan dahil sa Void God Azatot nitong si Rimuru nag-distort ang kanilang space at tinisuppress nitong distortion na ito ang mas malaking explosion sana na mangyayari. Pero bago tuluyang mawala itong sila Laplas at Yuki nakapag-message muna sila sa kanya. Sabi ni Yuki marami daw siyang naibigay na problema kay Rimuru-san pero never naman daw siya nagalit dito. Then sabi naman ni Laplas ganun din daw siya. Nare-relieve daw siya ngayon dahil naandito na itong si Demon Lord Rimuru. Ipinapaubaya na daw nila itong mga naiwan nilang kasama sa kanya. After marinig nitong si Rimuru ito nawala na yung dalawa. Kaya ang nailigtas lang nitong sila Rimuru itong sila Tear at Kagali dahil silang dalawa lang ang inabutan ng pag-activate ng Void God Azatot. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.